Masyadong madrama ang kapatid mo ngayon, iritadong sabi ni nanay sa kabilang linya. Hindi ito ang oras para mag-inarte ka. Maria, nakatitig lang ako sa puting kisame ng ospital habang inaayos ng mga nurse ang mga monitor sa tabi ng kama ko. Nanay, isasalang na ako sa operasyon sa loob ng 10 minuto, mahinahon kong sagot. Umiiyak ang kapatid mo dahil pinuna mo ang ayos ng sala niya. Magandang umaga sa lahat. Ako si Dr. Reyes, ang anesthesiologist mo. Inihahanda na ng doktor ang IV. Sa tabi ko nang mapagtanto ko ang isang masakit na katotohanan. Hindi darating ang nanay ko. Ang mangdong-ang-angdong IV ang bilaron. Gusto ko lang marinig ang boses niyo bago sila magsimula. Sabi ko, bumuntong hininga ng malalim si nanay. Matanda ka na, Maria. Kaya mo na yan. Kailangan ko munang asikasuhin ang kapatid mo. At biglang naputol ang linya. Napansin ng nurse ang ekspresyon ko. Papunta na ba ang pamilya mo? Mahinhin niyang tanong. Hindi. Sagot ko. Dahil sa sandaling iyon, may naintindihan ako. Kritikal ang operasyon ko, pero mas mahalaga pala sa listahan ng prioridad ng pamilya namin ang pakikipag-away ng kapatid ko tungkol sa dekorasyon ng bahay. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng ibang tao. Magsisimula na ang operasyon ko sa loob ng ilang minuto. Seryoso kong sabi sa abogado ko. Kapag nagising ako, magkita tayo sa ICU bukas. Tumigil siya sandali. Naintindihan ko, Maria, sagot niya. At doon nagsimulang magbago ang lahat ng tahimik. Tumagal ng 6 na oras ang operasyon. Halos wala akong matandaan, kundi ang malalamig na ilaw ng operating room at ang sabi ng doktor na huminga ako ng malalim habang nanunuot ang gamot sa katawan ko. Nang magising ako, parang napakalayo ng mundo. Naririnig ko ang ugong ng mga makina sa paligid. Isang nurse ang nakapansin na nakadilat na ako. Welcome back, Maria. Nakangiti niyang sabi. Naging maayos ba? Bulong ko. Matagumpay ang operasyon. Dapat sana ay ginhawa ang nararamdaman ko, pero linaw ng isip ang namayani. Nakapatong ang cellphone ko sa tray, sa tabi ng kama. Walang missed calls, walang text wala galing kay nanay, kay tatay o kahit sa kapatid ko. Inayos ng nurse ang swero ko. Karaniwan, mamayang hapon pa dumarating ang mga pamilya, sabi niya. Minsan, kailangan lang nila ng oras. Hindi ko na siya itinama. Sa halip, binuksan ko ang phone ko at nag-text sa abogado ko. Gising na ako. Agad ang sagot niya. Papunta na ako sa ospital. Ibinaba ko ang phone at muling tumitig sa kisame. Hindi pa rin tumatawag si nanay. Pero mayroon nang nagsimula dahil ang mga legal na dokumentong pinag-usapan namin bago ang operasyon ay may isang layunin. Ang tiyakin na ang mga desisyon sa buhay ko ay hindi na hawak ng mga taong binaliwala ako. Dumating ang abogado ko ng hapong iyon. Walang ingay, walang drama. Isang mahinang kumatok sa pinto ng ICU. Bitbit ang isang folder. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Attorney Santos. Masakit pa, pag-amin ko. Inaasahan na yan. Naupo siya sa tabi ko at binuksan ang folder. Dala ko na ang mga dokumentong hiningi mo. 3 buwan ang nakalipas nang magsimulang humina ang kalusugan ko. Naghanda na ako ng mga bagay na ayaw isipin ng mga kasing edad ko. Power of attorney, medical authority, at financial control. Hanggang kaninang umaga, ang nanay ko ang nakalista bilang emergency decision maker ko. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil akala ko ay darating siya. Inilapag ni Attorney Santos ang mga papel sa tray. Sigurado ka na ba sa mga pagbabagong ito? Mahinahon niyang tanong. Sigurado na ako. Inabutan niya ako ng panulat ng maingat. Isang pirma. At tinanggal ko na ang autoridad ni nanay sa pangangalaga sa kalusugan ko. Isa pang pirma. At tinanggal ko na ang access niya sa mga account ko. Ang ikatlo, inilipat ang lahat sa tanging taong nagpakita sa araw na ito. Hindi ka mag-anak, kundi ang abogado ko. Eksaktong pagtapos ko ng pirma. Nag-vibrate ang phone ko. Si nanay.
Bakit hindi mo sinabing ngayon pala ang operasyon mo? Bungad niya agad. Tiningnan ko ang mga pirmadong papel. Sinabi ko sa inyo, may nabanggit ka nga yata kanina. Mabilis niyang sagot. Pero kasi, sobrang sama ng loob ng kapatid mo. Sumandal ako ng bahagya sa unan, nag-iingat na huwag mabanat ang mga tahi sa dibdib ko. Tinawagan ko kayo mula sa operating room. Sabi ko ng mahinahon. Akala ko naman kasi OA ka lang. Sagot niya. OA? Nanahimik ang paligid. Kailan ka ba lalabas? Tanong niya. Ilang araw pa? Sabi niya. Baka dumaan kami ng kapatid mo dyan mamayang linggo. Baka? Tiningnan ko ang folder na nakabukas pa sa tabi ko. Huwag na kayong mag-abala. Sagot ko. Anong ibig mong sabihin? Matalim niyang tanong. Ibig sabihin, naayos ko na ang lahat. Ano? Ang alin? Lahat. Ang mga desisyong medikal ko. Tumigil siya sandali. Nagdadrama ka na naman, sabi niya. Nagiging praktikal lang ako. Habang nagsasalita ako, tahimik na nililigpit ni Attorney Santos ang mga papel. Anong praktikal na desisyon? Tanong niya. Yung desisyon na hindi ka na responsable sa pangangalaga sa akin. Natahimik ang kabilang linya. Anong pinagsasabi mo? Binago ko ang medical authority ko ngayong hapon, sabi ko ng kalmado. Hindi mo pwedeng tanggalin ang sarili mong ina. Pinanood ko si Attorney Santos habang isinisilid ang mga dokumento sa folder niya. Nanay, mahina kong sagot. Kaya ko. At ginawa ko na. Anong ginawa mo? Sigaw ni nanay. Malakas na ang boses niya ngayon. Yung tipong gusto niyang yumuko ang lahat sa galit niya. Inilipat ko na ang medical authority. Sabi ko, wala kang karapatang gawin yan. Halos mapangiti ako. Sa totoo lang, may karapatan ako. Tumayo ang abogado ko sa tabi ng bintana para bigyan ako ng espasyo pero nakikinig pa rin siya. Pinarurusahan mo ako, sabi ni nanay. Hindi, sagot ko. Pinoprotektahan ko ang sarili ko. Para saan? Tanong niya. Papunta pa lang naman ako dyan. Eksakto. Papunta pa lang. Naisip ko yung pagsasara ng pinto ng operating room habang nakikipagtalo ka sa kapatid ko tungkol sa unan sa sofa. Hindi mo sinagot ang tawag ko. Inaasikaso ko ang kapatid mo. Giit niya. Alam mo namang emosyonal siya. Hinyaan ko munang lumipas ang ilang segundo. Nanay, dahan-dahan kong sabi. Isasalang na ako sa anesthesia noon. Buhay ko ang nakataya. Oh, di ba? Nakaligtas ka naman? Mabilis niyang sagot. Tumahimik ang buong kwarto. Tumingala si Attorney Santos mula sa folder niya. Hindi nagulat. Nagmamasid lang. Oo, nakaligtas ako. Pagsang-ayon ko. At dahil doon, nagkaroon ako ng oras para mag-isip. Mag-isip tungkol sa alin? Tungkol sa kung sino ba talaga ang sumusulpot kapag kailangan. Isa pang katahimikan. Sige! Matalim niyang sabi. Kailan kami pwedeng bumisita? Tiningnan ko ang heart monitor sa tabi ko. Hindi kayo pwede. Anong hindi pwede? Ibig kong sabihin. Mahinahon kong sabi. Hindi na kayo nakalista bilang family contact. Hindi na kayo pwedeng pumasok dito ng basta-basta. Hindi mo pwedeng tanggalin ang sarili mong ina. Ulit niya. Pero nababakas na ang pag-aalinlangan sa boses niya. Ginawa ko na. Inabutan ako ni Attorney Santos ng pangalawang dokumento. Ito ang kumpirmasyon ng update sa hospital records, sabi niya. Pirmahan ko ito ng dahan-dahan. Nagsasalita pa rin si nanay sa phone. Nababaliw ka na. Palaging tinatawagan ng ospital ang pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi nila kayo tatawagan. Sagot ko, bakit? Dahil wala na ang pangalan niyo doon. Katahimikan. Hindi nagalit, kundi lito. Anong ginawa mo? Tanong niya sa wakas. Itinalaga ko ang medical authority sa taong sumasagot sa tawag ko. Hindi nag-react ang abogado ko, pero nakita ko siyang tumingin sa bintana. Mas pinili mo ang ibang tao kaysa sa sarili mong ina. Sabi niya, hindi siya ibang tao. Sagot ko. Siya ay maasahan. Mukhang mas na-offend siya doon. Kalokohan ito. Pagdating ko dyan, aayusin natin to. Sige, pumunta kayo sa ospital. Sabi ko ng mahinahon.
Pero magche-check-in kayo gaya ng ibang bisita. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, wala na kayong karapatang magdesisyon para sa akin. Nagpatuloy ang regular na tibok ng heart monitor. Masyado kang OA. Sabi niya ulit. Tiningnan ko ang benda sa dibdib ko. Hindi. Mahina kong sagot. Inaayos ko lang ang buhay ko. Dumating si nanay kinabukasan ng hapon. Hindi siya tahimik. Pumasok siya sa waiting area ng ICU na parang naabala siya ng buong ospital. Pinigilan siya ng nurse sa desk. Kayo po ba ang family contact ni Maria Collins? Tanong ng nurse. Oo, ako ang nanay niya. Chinek ng nurse ang screen. Pasensya na po, ma'am. Nakalista lang po kayo bilang visitor. Napakurap si nanay. Mali yan. Na-update yan kahapon. Pinapanood ko ang buong usapan sa maliit na salamin sa tabi ng pinto ng kwarto ko. Nakatayo si Attorney Santos sa tabi ko. Wala po kayong autoridad para sa medical decisions. Patuloy ng nurse ng magalang. Tumalas ang boses ni nanay. Ina niya ako. Opo, ma'am. Sagot ng nurse. Pero hindi kayo ang kanyang medical proxy. Tumama ang mga salitang iyon nang mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Lumingon si nanay at sa wakas ay nakita niya akong nakatingin mula sa loob ng kwarto. Nagbago agad ang hitsura niya, gulat, galit at hindi makapaniwala. Pumasok siya sa loob. Anong ginawa mo? Tanong niya. Hindi ko itinaas ang boses ko. Hindi rin ako umayos ng upo. Tiniyak ko lang na ang taong responsable sa buhay ko ay sumasagot kapag tumatawag ako. Tumingin siya kay Attorney Santos. Pinalit mo ako sa kanya? Tumango ako. Oo. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, mukhang nawalan siya ng kontrol. Tumayo siya sa tabi ng kama ko nang matagal, sinusubukang bawiin ang autoridad na nakasanayan niya. Masyado kang madrama. Sabi ni nanay sa wakas. Inasahan ko na ang linyang yan. Isasalang na ako sa operasyon noon. Mahina akong sagot. Tinawagan ko kayo mula sa operating room. Pinaramdam ko sa inyong emergency ito. Emergency naman talaga yon, sabi ko. Nag-cruise ang mga braso niya. Umiiyak ang kapatid mo. Tiningnan ko siya ng diretso. Dahil sa sofa. Yun ang punto. Pumasok ang nurse para tingnan ang monitor ko. Tapos lumabas ulit at dahan-dahang isinara ang pinto. Lumingon-lingon si nanay sa kwarto ng ICU. Halatang hindi komportable sa lugar kung saan wala siyang kapangyarihan. Dapat hinintay mo ako, sabi niya. Naghintay ako. Katahimikan. Hindi dapat abogado ang gumagawa ng mga desisyon para sa pamilya, dagdag niya. Hindi siya ang nagdedesisyon. Mahinahon kong sabi. Ako, dahan-dahan na ring pumasok sa isip niya ang katotohanan. Hindi ito parusa, kundi hangganan. Magsisisi ka sa pagtalikod mo sa pamilya. Babala niya. Tiningnan ko ang maliit na peklat sa ilalim ng benda sa dibdib ko. Hindi. Sagot ko. Magsisisi ako kung binaliwala ko ang katotohanan. Ang heart monitor sa tabi ng kama ko ay nagpatuloy sa regular nitong ritmo. Mas malakas kaysa sa kanyang autoridad. Mas matatag kaysa sa kanyang kawalan. Ang pamilya ay hindi lang sa dugo, kundi sa mga taong nariyan sa pinakamahirap mong sandali. Kung hindi ka prioridad ng mga taong mahal mo, baka oras na para maging prioridad mo ang sarili mo.